What's up mga quiz mga ateis? Welcome back sa akin channel. This is Quiz Alan at ngayong araw meron tayong papanooring video galing sa Netflix at ito ay yung first movie ni Zack Snyder para sa Netflix. So kung hindi kayo familiar kay Zack Snyder, ibig sabihin hindi kayo into superhero movie. So para sa mga walang idea kay Zack Snyder, siya yung director behind the successful movies ng DC at ng Warner Brothers, yung Batman vs Superman ni Henry Cavill, Justice League, diba? So yun, tatlo na yun. So yun ang tatlong movie ni Zack Snyder. So kung fan kayo nun, definitely alam nyo yung mga movies na yun. So ngayon, papanoorin natin yung first ever na, I don't know kung TV series or movie for Netflix na ginawa nga ni Zack Snyder. So interested ako diyan kasi medyo marami nagka-glamour kay Zack Snyder after nung very disappointing performance ng mga movies ng DC sa Warner Brothers. So people were nagka-glamour na sana gumawa ng parang ipagpatuloy ni Zack Snyder yung DCEU na binuo niya para sa Warner's dati, sa kanang DC. So, hindi ka na ito patitagalin pa, panoorin natin yung video at later review ko reaction at opinion ko on the said movie, which is may title na Rebel Moon. So, let's go! Netflix. Know the story of the Princess Issa? In myth, she was called the Redeemer. It was said this child would stop the madness of war. That she was to usher in a new age of peace and compassion. I was given memories of a world I will never see. Loyalty to a king I cannot serve. And love for a child I could not save. What do you think they want? Everything. I found her. Scargiver. I am a child of war. I was taught that love is weakness. There is a difference between justice and revenge. There is a price to pay for your defiance. One moment. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Are you ready? You and I both know fear. Let's show them that we're not afraid. Let's show them we are more than the shackles that bind us. A king is a man, and a man can fail. But a myth is indestructible. The time has come for all that you love. Protect each other and show them no mercy. Who among you is willing to die for what you believe?
Ooh. Okay, ito yung napanood natin yung teaser, pero mukhang full trailer na yung pinanood natin ng Rebel Moon na pinakaunang project ni Zack Snyder for Netflix, and wala masabi, sobrang hangang-hanga ako doon sa napanood ko. And actually, while watching the trailer, it reminded me of 300. Yun yung movie ni Zack Snyder na unang, hindi yun una, pero yun yung isa sa mga movie na nagbigay ng pangalan sa kanya. Yung parang napansin siya because ibigay global success. And yun na rin ang naging daan para sumigat si Gerald, yung actor, yung bida ng 300. So yun. So kung familiar ako doon sa 300, yung parang Roman type storyline, na ang galing yung visual, ang galing yung mga, as in, nakakabilib, na iba yung dating, nabibihira ako makakita ng ganong klaseng movie. So yun yung 300. And dito sa trailer ng Rebel Moon, naramdaman ko yung, na-feel ko yung 300 dito. And plus, para siyang 300 with different, parang iba't ibang movies na kinumbay. Meron yung how you call it, meron yung sa Justice League, meron yung sa Star Wars, meron po yung dalawang movies na naisip ko, hindi ko masabi, pero parang nag-combine sila doon, and yun ang nabunga, naging Blood, Rebel Moon. And tulad na sinabi ko rin kanina, si Zack Snyder, di ba, visually, ang galing doon sa 300, and same thing sa iba pang mga DCEU movies niya. In here, dito niya pinakita yung kaibahan niya sa mga ibang directors ng mga ganitong klaseng movie, mga science fiction, sa mga superhero movie, or comic book movies, yung visual. Sobrang ganda ng mga visual niya. And talagang walang makakapantay talaga sa when it comes to visual. Parang magaling siya magkwento through visual. And unfortunately, maganda man siyang gumawa visually. Pagdating sa storyline, medyo doon siya nakaka-problema. Sa 300, yun rin ang issue niya. Doon sa yung Superman niya with Henry Cavill, ganun rin. Tapos yung Batman v Superman, ganun din, problema rin yung storyline. Ganun rin, problema ang storyline. So, talagang pati yung Suicide Squad na originally siya yung gumawa, problematic rin yung storyline. So, isang malawak yung vision ni Zack Snyder when he was doing a movie. Ang ganda yung vision niya at nalalagay niya na maayos to sa movie, at yun nga, lumalabas yung magandang visual. Yun lang, pagdating sa kwento, talagang medyo hindi siya a good storyteller. And I hope sana dito sa Rebel Moon, meron man siyang kasamang ibang director or writer na kundi hopefully magbigay ng magandang bunga yung movie, because from the teaser trailer itself, ang ganda nga. Yun nga lang, siguro, I'm sure, isang papansin ng mga critics niya, yung feeling na parang pinagsama-samang mga movie sa isang movie, yung Rebel Moon. Ganun ang feeling kasi kapag hapon ko na parang yung Rebel Moon. It's like a combination of many movies. Yun, so, pero nonetheless, ang galing, sobrang, I'm not a Zack Snyder fan, pero I love all his movies, and because of the visual, kasi I'm a very visual person. I love yung visual, and ang sarap niya panoorin kasi magaling siya magkwento via visual, pero pagdating sa kwento mismo, yung in writing, medyo doon siya problema. So yun, so ang ganda, sobrang ganda yung movie. Yeah, I think this is a series or movie, pero with two parts, yung The Rise of the Sun, something like, and The Scarekeeper, something like that. So, yun. So, I'm excited with this movie, and I hope sana excited rin kayo dito sa movie ni Zack Snyder for Netflix. So, yun. So, yun lang masasabi ko. So, everything is very good, and hopefully, hindi siya matulad to sa DCEU series, movie niya. Diba? Franchise, yung DCEU franchise niya, because of yun nga, nasabi ko na kanina, sa kwento, problema sa kwento.
storyline. So there you go. So kung nagustuhan nyo yung teaser trailer ng Rebel Moon, mag-comment kayo dito sa baba. At kung nagustuhan nyo naman yung binigay kong opinion and reactions sa movie trailer, mag-comment kayo dito sa baba and I will read all your comments and I will try to react or sumagot pabalik kung kailangan na. So there you go. Maraming salamat. Before I end this video, please don't forget this 4 things while watching my videos on my channel. Comment, like, share, and subscribe to my channel, The RSQ Show, ang Pinoy Talaga Channel, Proudly from the Vlogs, Proudly from the TV, and Tamat ng People Present. So 5 channel yan, 5 channel na pagpipilian nyo. Halos common denominator yung mga reaction videos. So yon. So except for Proudly from the Vlogs na nahaluan ng vlogs, diba? So yan. So there you go. Maraming salamat. Have a nice day and bye-bye.